Bakit daw kaya nag-withdraw etong si Kaufman, etong lead counsel na etong si Digong? Nag-withdraw, um, bumitiw etong lawyer ni Digong sa ICC case niya. Yari. Yari na talaga. Bakit daw kaya nagbitaw? Una, ito daw kaya yung nababalita na nabato ng laptop, napalo ng laptop ni Sara Duterte? Pwede. Wala na daw kayang pambayad sa 150 million a month na fee, attorney's fee na itong si Kaufman. Wala na daw pambayad ang mga Duterte. At siguro nga, darating sa punto na matutuyuan itong mga ito. Kasi balita nga daw, yung mga nagpa-finance dito sa mga Duterte ay mukhang nagdadalawang isip na. Yung mga negosyante, yung mga Chinese drug lord, sinara na daw ang gripo. Pangatlo, alam niya daw na walang pag-asa maipanalo ang kasong ito. Kaya nagbitaw na itong si Kaufman. Yan po ang post ni Attorney Falses. At ang sinasabi ng marami ay mukhang all of the above. Yun lang ang saklap. Ano kaya masasabi ng mga DDS dito? Mahirap daw kasing baliktarin. Ito mga kababayan natin nag-iisip ng tama. Ang sinasabi nila, mahirap baliktarin ang katotohanan. Napakahirap ipagtanggol ng mga katulad ni Digong. Nakita agad yan ni Kaufman na guilty etong si Digong. Better to jump from the ship than to go down with the boat when it finally sinks. I guess self-preservation daw itong ginawang ito ni Kaufman. Alam na daw niya, siguradong alam niya na yung ebidensya is really true and clear. With that, he can no longer defend Duterte. Yan na rin ang iniisip natin. Hindi na kayang depensahan netong si Kaufman. At kung nakikita niyo daw po, etong si Kaufman, ang ginagawa na lang ay to delay the case. If Duterte dies without a conviction, he may not have won, but it would also mean he didn't lose. Yan ang totoo. Inaantay na lang daw nitong si Kaufman na mamatay si Digong.